Ang bansang Sakura ay naglabas ng maruming tubig nuclear. Nagdulot ito ng kontaminasyon ng pagkain sa buong mundo. Sunod-sunod na namatay ang mga hayop. Kinakaharap ng sangkatauhan ang malubhang krisis sa kakulangan ng pagkain. May isa pang puno doon. Ngayon, bumababa ang ekonomiya. Mahirap talaga ang negosyo ngayon. Hi. Anong ginagawa mo? Itong matandang ang cute-cute. Pareho pala sa anak mong iyan. Ninakaw ang balat ng puno ko. Gusto mo bang mamatay? Ruyan, hindi na ako uulit. Sobrang gutom ko na talaga, ibalik mo sa akin. Umalis ka! Umalis ka! Ruyan, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Papasukin mo ako, Ruyan. Ruyan, papasukin mo ako. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ikaw, ang cute-cute mo, mamatay ka na sa lamig. Ruyan. Ruyan, sa sobrang lamig ng taglamig na ito, pinalayas mo ang biyanan mo at nakikipag-ibigan ka sa akin. Napakalupit mo. Kung gusto mo ng excitement, ituloy na natin hanggang dulo. Ma. Papatayin ko kayong dalawa, kayong magkabit. Ikaw, ang cute-cute mo lang, lakas ng loob mong manakit sa akin. Alam mo bang kaya kitang durugin? Parang langgam lang, isang pisil lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Karna. Karne. Barbecue. May barbecue. Ang polusyon ng pagkain sa buong mundo. Matagal na akong hindi nakakita ng karne. Kuya Yang, ibenta mo sa akin ang karne. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Polusyon ng pagkain. Hindi, Yan Cheng, ibenta mo sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Hindi, ibenta mo sa akin. Ibenta mo sa akin, ibenta mo sa akin. Sandali lang. Yang Cheng, ibenta mo sa akin ang karne na ito. Itong babae. Ibalik ko sa iyo. Hindi ko gusto ang pera ninyo kung sino ang makakapatay sa dalawang ito na magkasintahang mga ngalunya. Ang karne na ito ay ibibigay ko sa kanya. Ano ba? Ako ang binatang si Fang Sino sa inyo, ang may lakas ng loob. Patayin ng dalawang mangangalo niya na ito. Yang Cheng, hintayin mo ako. Gagawin kitang hindi na makakahanap ng buhay at hindi ka rin makakapagpakamatay. Hawa. Tigil! Tigil! Pwede bang huwag sa mukha? Polusyon ng pagkain sa buong mundo. Ngayon, ang pagkain ay naging ang pinakamahalagang bagay. Bakit bukas ang pinto? Hoy, sino ang may susi ko? Magnanakaw. Magnanakaw! Anong magnanakaw? Ikaw ang nagbigay sa akin ng susi. Ang sa iyo ay akin. Ang akin ay akin pa rin. Binabati kita, host, na-unlock mo ang sistema ng walang katapusang supply ng mga sangkap para sa katapusan ng mundo. Sistema ng walang katapusang supply. Hanggat ang host ay nasa barbecue shop, ang sistemang ito ay makakapagbigay ng walang katapusang supply ng mga sangkap para sa barbecue.
Mangyaring ibenta ng host sa lalong madaling panahon. 10 kilo ng barbecue para ay upgrade ang sistema. Sistema? Talaga namang may sariwang sangkap na lumalabas. Kaya sa panahong ito na sobrang hirap makakuha ng karne, magtatayo ako ng barbecue stall sa katapusan ng mundo. Malapit na akong yumaman. Pangsingyon at liruyan. Hintayin ninyo ako. Kapag may pera na ako, tiyak na libo-libong beses akong gaganti. Malapit nang magsimula ang pulong sa pamumuhunan. Simula nang magkaroon ng food crisis, ang pag-akit ng mga mamumuhunan sa pulong sa pamumuhunan ay naging pagkain na lang. Wala pa akong ideya. Tiyak na sasamantalahin ng board ang pagkakataon. Pero, ano ang silbi ng maraming pera? Hindi ba't ito ay parang pagguhit ng tinapay para mabusog? Ate, nag-scroll ako ng short videos hanggang nagka-hallucination na ako. Pati ang amoy ng barbecue. Naaamoy ko na. Sobra ba ang stress ko kamakailan? Parang naaamoy ko rin ang amoy. Lalong lumalakas ang amoy ng hallucination na ito. Hindi, halusinasyon. Karne, barbecue nga. Ano? Saan galing ang multo? May bisita. Magkano ang mga barbecue mo? Bibilhin ko lahat. Mukhang ang unang order ay sigurado na. Hindi naman marami. Gusto ko lang. 1,000,000. 10,000,000. 100,000,000. Magkano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. 10,000,000. 10,000 lang ang gusto ko. Eto, kunin mo. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon, Heart of the Ocean. Bibilhin ko lahat ang mga barbecue na ito. Anong ginagawa mo? Akala ko may makikita akong malaking kliyente. Akala mo tanga ako. Itong basurang bato. Sinabi mo sa akin na nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Sinasabi mo na ang aking Heart of the Ocean ay basurang bato? Kunwari ka pa. Patuloy lang. Hindi naman ako humihingi ng marami sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isa. Pogi, bibigyan kita. Ano? Sapat na ba? Sapat ba? Kung gusto mong kumain, magbayad ka. Ikaw, ang aking unang halik ay ibinigay ko sa iyo. Wala kang pera, di ba? Wala nang usapan. Sige, pera lang naman ang gusto mo, di ba? Ang ate ko ang pinakamayaman sa Dragon City. Hintayin mo. Unang halik pa. Ako pa ang nalugi. Hindi pwede. Kailangan kong itago ang mga karne. Baka manakaw na naman. Sa panahon ngayon, kahit ang mga mayayaman, balat ng puno na lang ang kinakain. Mukha ka namang hindi mayaman. Paano ka magkakaroon ng pagkain? Ate, meron talaga siya. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. May bigas ka ba? Yung brown rice? Meron namang balat ng puno, di ba? Wala. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo. Tulad niya. Paano magkakaroon ng pagkain na ibebenta? Wala akong mga sinabi mo. Ang meron lang ako ay barbecue. Anong sabi mo?
Sabi ko, barbecue lang ang meron ako. Ate. Ate. Ito ay mula sa Shen Group naming itim na tarheta. Pwede mong gamitin kahit saan. Ako na ang bahala sa mga karne na ito. Black card pa, walang limit. Akala mo nasa TikTok short drama ka? Pwede kang kumain. Pero cash lang ang tatanggapin ko. Ayaw mo ng black card. Ang laki naman ng gana ng batang ito. Magkano ba ang gusto mo? 1,000,000. Ano? Bakit 1,000,000? Hindi mo kaya. Masyado ba akong humihingi? Bibigyan kita ng 100 beses niyan. Hoy, sa loob ng 10 minuto, dalhan mo ako ng 100,000,000 na cash. Kuya ngayon, makakapasok na ba tayo para kumain? Pwede naman. Pero, pagkatapos ng 10 minuto, kung hindi ko makita ang pera, kayo dalawa, dito sa tindahan na ito, magtatrabaho kayo, habang buhay, para bayaran ang utang. Sige, umupo na kayo. Hindi ba sabi mo ubos na lahat? Bakit may natira pa? Hindi ba lahat nakuha na? Bakit mayroon pa ngayon? Talagang nakuha ko na lahat. Liu Ruyan, nagtago ka ng mga bagay. Hindi, wala akong itinago. Yun Gong, wala talaga. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng meron ako. Paanong maglalakas loob ako? Yang Cheng, buti ka pa. Walang kwentang bagay. Naglakas loob kang magtago. At hindi mo man lang iniaalay nang may paggalang kay Yun Gong. Sa inyo, Liu Ruyan, Fang Xingyun, kayong dalawang mga ngalunya, at lalapastanganin pa ako. Hindi pa ba sapat ang inyong pagkatalo? Ikaw. Now. Ayos lang. Yang Cheng, akala mo ba dahil sa ilang pirasong karne ay tutulungan ka ng kapitbahay habang buhay? Ang karne mo ay maaga o huli ay mauubos. Tanging kung ibebenta mo sa akin mo, mapapakinabangan ng lubos ang halaga nito. Kulang ba? Mayroon pa. Kunin mo. Ito ay ilang beses ang presyo kaysa dati. Ano, dukha? Hindi ka pa ba nakakita ng ganito kalaking order? Natulala ka? Okay lang. Bibigyan kita ng pagkakataon na pasalamatan ako ng maayos ang iyong tagapagligtas. Kunin mo. Yang Cheng, nababaliw ka na ba? Pulutin mo agad. Yang Cheng, ito na lang ang tanging pagkakataon mong kumita. Kapag wala kang pagkain, ikaw ay isang langgam na yapak-yapak sa ilalim ng aking paa. Naiintindihan mo ba? Dukha. Fang Xingyun, iyon ay iyong pagkakamali. Ang pera ko ngayon ay sapat upang yapakan ka sa ilalim ng aking paa. Ang pera ko ngayon sapat na para yurakan ka. Yang Cheng, matagal na tayong magkasama. Hindi ko ba alam kung may pera ka? Wala na sino ba ang babaeng iyon? Totoo ba? O hindi ang 100,000,000 na ipinangako niya? Bakit ako? Hay! Nagmamayabang ako ng ganyan. Yang Cheng kung may pera ka, ilabas mo at ipakita sa lahat Mula sa pangako ng babaeng iyon 5 minuto na lang, numero ng order, 268,003. Yang Cheng, kung totoo ngang may pera ka, ang asawa mo, kaya kong kunin sa isang kindat. Naging mahal ko na ba? Nakakainis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tingnan mo. Ito ang tunay na pera. Naiintindihan mo ba? Yang Cheng ang pera na basta-basta lang inilabas niyon. Kahit 10 o 20 taon kang magtrabaho, hindi mo kikitain iyan. Hey, kung totoo ngang may pera siya, mapapalayas ko ba ang nanay mo sa bahay? Yang Cheng, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Maaari kong ibigay ang perang ito bilang kabayaran sa iyo. Naiintindihan mo na ba? Sino ang gusto mong bigyan ng limos? Sino ang bibigyan mo ng limos? Sino ka?
Pinakamayaman ng Longcheng, si Presidente Shen ng Shen Group. Hindi mo ba siya kilala? Naku, ate, huwag kang mag-imbento. Ang galing mong gumawa ng detalye. Pag may nag-check, malalaman na peke yan. Peke? Anong peke? Ate ko ang pinakamayaman sa Longcheng. Alam mo ba kung ano ito? Puso ng karagatan. Puso ng karagatan. Ito ay galing sa ate ko, ang pinakamayaman sa Longcheng binili ng 50 million regalo sa kaarawan para sa akin bilang kapatid. Pagsabihan mo naman ang kapatid mo. 1 minuto na lang. Alam mo ba kung ano ito? Basurang card lang ito? Ito ay sa Shen Group namin, eksklusibong black card na walang limitasyon. Kayang bilhin ng card na ito ang inyong buhay. Ay, Yang Cheng. Saan mo nakuha ang 2 gunggong? Nagpapanggap na bilyonaryo ng Longcheng Yangcheng. Gusto mo ba akong pagsisihan na iniwan kita? Susunod ba ay magpatira pa at humingi ng tawad? Nakakatakot. Diyos ko. Ang daming pera. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. Hindi lang ikaw. Ako sa susunod kong buhay, hindi pa rin ako nakakita ng ganyang karaming pera. Ikaw talaga ang pinakamayaman sa Longcheng. Siyempre, sa buong Longcheng, walang mangahas na insulto sa ate ko. Lumalamig na ang panahon. Kailangan ng mabangkarote ang pamilya Fang. Hoy, tatay! Anong ginawa mo? Ngayon ang mga partner ng Pamilya Fang, lahat ay naghahabol na mag-terminate ng kontrata. Tapos na ang Pamilya Fang. Ma'am Shen. Mali ako, Ma'am Shen. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Ako ang mali. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Ma'am Shen, pasensya na. Hindi ko alam. Ang dapat ninyong hinga ng tawad mukhang hindi ako, di ba? Oo, Yang Cheng. Yang Cheng. Hindi. Kuya Yang, hindi President Yang. Hindi oo, si President Yang. Mali ako, hindi na ako magtataksil sa'yo. Mali ako, talagang hindi na ako magtatangkang gawin iyon. Asawa, pasensya na. Ako ang mababa. Hindi ako dapat nagtaksil sa'yo. Pinagsisisihan ko. Patawarin mo ako. Pwede? Hindi ba sinabi mo hindi ka magsisisi? Hindi ba sinabi mo hindi ka luluhod? Mas gusto ko pa rin ang dati ninyong pagiging mayabang. Mas gusto ko yung kanina niyong pagiging mayabang. Hindi. Kasalanan niya lahat. Mr. Yang, maniwala ka sa akin. Siya ang unang lumandi sa akin. Ikaw naman ang lumapit sa akin. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Mali ako. Pasensya na. Sinong asawa mo? Peste. Buti nga sa'yo. Bitawan mo ako. Kasalanan mo naman yan eh. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako magkakasala kay Mr. Yang? Kasalanan mo talaga. Mahal? Tingnan mo ako. Anong ginagawa mo? Bilang asawa, dapat kitang paglingkuran. Kahit nasa harap ng maraming tao. Pero kung gusto mo, kaya ko naman. Basta ibigay mo sa akin ang pera. Anong ginagawa mo? Walang hiya. Yang Cheng ay Yang Cheng. Ito ba ang dating paningin mo? Para sa isang babaeng walang hiya. Nasaktan ka. Gusto mo ng pera, di ba? Sige, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ng pera, di ba? Lumuhod ka.
Mali kami. Mali ako. Mali talaga ako. Hindi na ako uulit. Nagkamali ako. Dalhin na. Wag. Hindi pwedeng umalis. Hindi pwede. Sabi ko, dalhin na. Kailangan ko pa bang ulitin? Shenning. Ngayon may oras ka pa para sa mga luho? Nag-aabuso ka ng kapangyarihan? Ginagamit mo ang karapatan ng iyong kumpanya para protektahan ang iyong kasintahan. Sa tingin ko, sa iyong susunod na investment conference, ay sobrang tiwala ka na sa sarili mo. Kasinungalingan. Sino ang nag-aabuso? Sino ito? Siya ang ate ko. Kakumpetensiya sa board of directors. Dati, laging natatalo siya sa ate ko sa lahat. Pero mula nang magkaroon ng food crisis, ang paraan ng pag-akyat ng investment ay naging kung sino ang makapagbibigay sa mga investors ng mas maraming bigas. Siya na ang laging nananalo sa ate ko. Kung sa susunod na investment conference, muli siyang manalo, makapaglabas siya ng mas maraming bigas kaysa sa ate ko, kailangan ibigay ng ate ko ang posisyon ng chairman, ibigay na lang sa kanya. Dahil sa bigas. Shenning, ang inihanda kong bigas, isang malaking sako na puno. Bago pa man ang investment conference, ay aabot sa 10 Jin. Malapit ka ng matapakan ko. Ma'am Shen, bigas lang ba? Matutulungan kita. Matutulungan mo ako. Siyempre. Ma'am Shen, kahit anong dami ang gusto mo, ibibigay ko. Tatalunin ko ang bigas niya. Kahit isama pa ang barbecue na kinakain natin ngayon, hindi man umabot ng 1 kilo, paano iyon makakapantay? Salamat sa pag-aalaga mo ngayon. Wala ka nang pakialam sa mga bagay-bagay ko. Yang Cheng, huwag mong tingnan na ang ate ko ay napakalamig. Ayaw lang niyang masangkot ka. Natatakot siyang madamay ka. Nag-aalala siya sa'yo. Sino bang nag-aalala sa kanya? Di wag kang mag-alala. Ipinapangako ko na naroon ako. Bago magsimula ang pulong sa pamumuhunan, maglalabas ako ng mga barbecue na magpapasaya sa mga investor. Hintayin mo lang. Yang Cheng, akala mo ba kapag umasa ka sa babae, magiging mayaman ka? Ngayong nalugi na si Shenning, mahirap ka pa rin, pulubi. Yang Cheng, hindi ko iiwan si Yun sa buong buhay ko. Kasama mo, ikaw. Karapat dapat ka lang natapakan ni Yun ng malupit. Hindi ka namin palalampasin ng pamilya Fang. Layas, kayong dalawang cute. Uy, ngayong panahon, kahit brown rice, hirap na hirap ka pa. Si Mr. Sun ay naghanda para sa atin ng mahigit 5 kilong bigas. Ngayon, kahit kumain ng balat ng puno, ay nakakainggit na. Kaya talagang kailangan na naming mamuhunan. Ano bang ipinagmamalaki dyan? Hindi ba't sa mga taga Sakura Country, ipinagbili ang inyong dignidad para humingi ng ilang bigas? Ang 5 kilong bigas ay hindi dapat ipagmalaki. Kung gayon, hilingin natin kay Ma'am Shen na maglabas ng bagay na ipagmamalaki. Ma'am Shen, bakit hindi ka gumagalaw? Ang kailangan mo lang ilabas, kahit kalahating kilo ng bigas ay sapat na. Huwag mong sabihing wala ka kahit 1 onsa ng bigas. Dahil si Ma'am Shen ay walang maipakain, natural lang na pipiliin namin si Mr. Sun. Kumpara kay Ma'am Shen, si Mr. Sun ang mas karapat-dapat na maging bagong pinakamayaman ng lungsod ng Dragon. Ma'am Shen, kung paglilingkuran mo ako ng mabuti, baka ikaw at ako ay magkasamang makaupo sa posisyon ng pinakamayaman ng lungsod ng Dragon. Panaginip mo yan. Sinong nagsabing wala akong maipakain? Ang maipakain ko ay mas mataas ang uri kaysa sa bigas niya.
Hindi magtatagal, dadalahan ako ni Yang Cheng ng kanyang karne para tulungan akong manalo sa pulong sa pamumuhunan na ito. Ano? May karne ngayon? Kung talagang makakapaglabas si Mr. Shen ng karne, kahit kalahati lang ng bigas ni Mr. Sun ang kalahati ng timbang, sususuportahan ko ng buo si Mr. Shen. Tapos na. Si Yang Cheng, isang may-ari ng barbecue stall, paano siya magkakaroon ng ganoong karaming karne? Paano ko itatago ang kasinungalingang ito? Shen Ning, gusto mong gumawa ng dahilan para lokohin ang mga investor? Gumawa ka ng mas magandang dahilan. Isang asawa na tumakas kasama ang iba, isang dukha, ay may ilang kilo ng karne? Tumigil ka. Si Yang Cheng ay hindi dukha. Gumawa na siya ng mga barbecue skewers para itrato tayo. Sinasabi mo bang ang dukha na iyon ay nag-alok sa inyo ng barbecue skewers? Ang asawa niya ay tumakas kasama ang iba. Ikaw? Anong ikaw? Kung totoo ngang may barbecue skewer siya, dapat sumama na siya sa iyo sa pulong ng pamumuhunan. Ngayon hindi pa siya dumarating. Tumakas na siya. Niloloko lang ba ako ni Yang Cheng? Oo nga. Si Yang Cheng ay isa lang namang maliit na may-ari ng barbecue stall. Ano ba ang karapatan ko para hingin ang tulong niya? Si Mr. Sun ay nakapaglabas ng mahigit 10 kilo ng bigas. Mr. Shen, ikaw ay niloloko lang ng isang maliit na tindero. Kumpara kay Mr. Sun, si Mr. Shen ay walang karapatan umupo sa posisyon ng CEO ng grupo. Boto ko si Mr. Sun. Boto rin ako. Shen Ning, sa tingin ko, dapat kang umalis. Ang dapat umalis ay ikaw. Ikaw ang dapat umalis. Kumusta? Hindi late si Ma'am Shen. Muntik na. Hindi ko inaasahan na si Yang Cheng ay talagang pumunta para sa akin. Ikaw, isang maliit na tindero. Paano ka magkakaroon ng natitirang mga barbecue? Hindi ka naniniwala. Kayo rin, hindi kayo naniniwala. Sige, yung mga hindi naniniwala, sumama sa akin. Ikaw ay isang maliit na tindero. Paano ka magkakaroon ng natitirang mga barbecue? Sa tingin ko, sa lugar mo, ay hindi mukhang may mga barbecue. Kahit na may karne. Baka naubos na ng batang ito, naubos na, di ba? Dahil hindi kayo naniniwala. Ngayon, papakainin ko kayo ng masarap. Tingnan ninyo. Wala talaga. Yang Cheng, ang gusto ng investors ay mga barbecue. Wala naman laman ito. Paano magkakaroon ng karne tong batang to? Shen Ning, sayang lang sa oras ng lahat. Shen Ning, ito ang taong pinagkatiwalaan mo ng lahat. Ang mahirap talaga. Paano makakakuha kahit kaming mayayaman ay hindi makakuha ng karne? Ang mahirap ay mahirap. Paano siya makakakuha kahit kaming mayayaman ay hindi makakuha ng karne? Bakit naman ako maniniwala na si Yang Cheng ay makakapaglabas ng mga barbecue na kahit ako ay hindi makapaglabas? Ang mga investor ni Yang Cheng ay hindi naman tanga. Hindi mo kailangan magpanggap dito. Dalhin si Yang Cheng. Yang Cheng, umalis ka na. Baka magalit ang mga investor. Kahit ang ate ko ay hindi ka mapoprotektahan. Sandali, makinig ka. Ako. Teka lang. Ang pulong ng pamumuhunan ay hindi para sa mahirap na tulad mo na pwedeng pumasok kung kailan mo gusto at umalis kung kailan mo gusto. Shen Ning, hindi ka makapaglabas ng barbecue at naglakas loob ka pang magdala ng isang mahirap para dayain ang lahat ng mga pinuno dito. Hindi ka lang walang kakayahan. Hindi ka pa karapat dapat umupo sa posisyon ng chairman. Shen Ning, paulit-ulit naming binigyan ka ng pagkakataon. Hoy! Ngunit nagdala ka ng isang mahirap na tao para lokohin ang lahat. Mga pinuno na naririto, ngayon, kahit ang pagkain ng balat ng puno ay isang luho na. Siya, isang mahirap, paano siya makakapaglabas ng karne? Tingnan ninyo, ang kanyang itsura ay napakadukha. Paano siya makakapaglabas ng barbecue? Tama na. Yang Cheng, alam kong ginawa mo ito para tulungan ako, kaya ka nagsinungaling dito. Meron talaga ako. Okay lang.
Ako ang mananagot sa bagay na ito mag-isa. Hindi ko sila hahayaang saktan ka, kahit isang buhok. Ikaw ang mananagot? Ano ang gagamitin mo? Sasabihin ko sa iyo, Shenning, bilang parusa sa iyong panlilinlang ngayon sa lahat ng mga pinuno na naririto, hindi mo lang dapat ibigay. X76X, hindi mo lang dapat ibigay. Ang posisyon ng chairman, kailangan mo ring ibigay ang mga shares. Umalis ka sa Shen. Umalis ka sa Shen. Umalis ka sa Shen. Sandali lang. Umalis ka sa Shen. Sandali lang. Magpapakita ako sa inyo ng magic trick. Ilalabas ko ang karne. Ano sa tingin nyo? Yang Cheng, anong oras na ba? May isip ka pa bang mag-magic dito? Kaya kong ilabas ang karne. Shenning. Sa tingin ko, ang hinanap mo ay isang cute na tao. May problema pa ang utak niya. Xiao Xiao, dalhin mo na si Yang Cheng. Yang Cheng, umalis ka na. Anong alis? Totoo. Kaya kong ilabas ito. At sasabihin ko sa inyong lahat. Ang hindi ko kulang ay karne. Sige, 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 sige. Ang hindi ko kulang ay karne. Ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi mangahas magsabi ng ganyan. Shenning, Shenning. Yung dinala mong, isang dukha na puro yabang. Niloloko mo ba kami? Sa tingin ko, wala kang karapatan. Umupo sa posisyon ng CEO ng grupo. Shenning, dalhin mo siya agad sa ospital. Kung mahuli pa, baka maging tanga na. Hahaha, mga pinuno. Ang dala ko ay tunay na bigas, samantalang siya gumagamit ng ganitong trick para dayain kayong lahat. Malinaw na kung sino ang dapat pagkatiwalaan ng investment. Sinusuportahan ko si Pinuno Sun. Suportahan si Pinuno Sun. Suportahan si Pinuno Sun. Suportahan si Pinuno Sun. Shenning, akin na ang lahat ng investment. Ikaw at itong dukha. Karapat-dapat lang kayong apakan ko. Pulubi, tumigil ka na. Yang Cheng, talaga bang nakapaglabas ka ng karne sa tuhog? Hindi mo talaga ako niloko. Sabi ko sa'yo eh. Hindi ka naniwala. Karne? Sa buong buhay ko, nakakita pa ako ng karne. Karne, ito talaga ay karne. Tingnan nyo, karne talaga. Karne talaga. Pwede kumain ng karne. Oo. Hindi? Imposible. Itong pulubi. Paano nagkaroon ng ganito karaming karne? Gusto nyo bang kumain? Gusto. Yung mga tiket sa kamay ninyo. Kanino dapat iboto? Iboto kay Shenzong. Iboto kay Shenzong. Iboto kay Shenzong. Kung gusto mong kumain, kailangan mo munang ipakita ang iyong sinseridad. Oo nga, wala ka man lang maipakita na sinseridad. Gusto mo rin bang kumain ng barbecue? Ang bigas ng pamilya Sun ay marami. Pero paano ito maihahambing sa barbecue? Hindi talaga maihahambing. Karne, yan ay karne. Sa buong buhay ko, baka hindi na ako makakita ng ganitong karne. Hindi. Makinig kayo sa akin. Kumalma kayo. May karne siya. Pero ang karne niya ay kaunti lang. Ang bigas ko ay mahigit 10 kilo. Ginagawa niya lang ito para lokohin kayo at mag-invest sa kanya. Kung talagang mag-i-invest kayo sa kanya, baka wala kayong matikman kahit isang pirasong karne. Sunshi, nagsisinungaling ka. Bakit hindi sapat ang karne ni Yang Cheng? Xiao, sumama ka sa akin. Presidente Shen, bakit hindi ka nalang kumain ng 2 subo? Tigilan mo na ang pagkain, tigil na. Mag-iwan kayo ng konti para sa amin. Presidente Shen, mag-i-invest ako ng 100 milyon. Mag-i-invest ng 100 milyon. Ma-invest na. Hindi. Umalis ka dyan. Mr. Shen, Pinata. Nakita mo na lahat, di ba? Nag-invest ako ng 100 milyon.
Hindi naman ako humihingi ng marami. 2 tuhog lang. Sige na. Eto, Ang dami naman. Para sa akin lahat ito. Simula noong nagkapolusyon, nuklear. Hindi na ako nakakita ng karne. lahat ito ay sa inyo. Marami pa akong dala. Ngayon ako mag-iihaw, kayo na lang ang kumain, Mr. Wang. Kung kulang, mayroon pa. Si, bigyan niyo ako ng 2 tuhog. Magdadagdag ako ng 200 milyon. 300 milyon. Gusto ko rin ng 2 tuhog. Huwag naman. Hindi. Imposible. Inihanda ko ang 5 kilo ng bigas na ito. Ang dami kong pinagdaanan. Imposible. Sinira ninyo lang. Sunshi, kahit gaano ka katagal naghanda, anong silbi? Napakadali lang. Tinaig ka lang ni Yang Cheng. Ikaw itong pulubi. Paano ka magkakaroon ng ganyang karaming karne? Siguradong ninakaw mo yan. Ginowang, maniwala ka sa akin. Ginoo Lee, itong karne ay ninakaw niya. Tao, kunin ninyo itong baliw. Pakawalan mo ako. Ang dapat ninyong hulihin ay itong pulubi. Tahimik. Sunshi, talo ka na. Bilang chairman ng kumpanya, pinapaalis kita sa grupo. Wala kang karapatan. Shenning, sabihin ko sa'yo. Pagkalipas ng 3 araw, ang piging ng punong lungsod. Bawat mamumuhunan, kailangang magdala ng 25 kilo ng mga supply para maging kwalipikadong sumali. Ngayon, mayroon kang ganyang karaming karne, pero hindi ako naniniwala. Napakahalagang mga supply. Makakaya mo bang mag-ipon ng 25 kilo? Pagkalipas ng 3 araw, talo ka pa rin. Ang piging ng punong lungsod. Gawin nating malaki at malakas. Hindi maaaring wala ang mga tao, kaya sa panahon ng krisis, natural na dapat nating gampanan ang responsibilidad sa lipunan. Ang piging ng alkalde, pagkatapos ng 3 araw, bawat grupo ay dapat magbigay ng 50 kilo ng supplies para tulungan ang mga tao. Oo, ganoon din. Kung mapapasaya natin ang alkalde, ang mga susunod na proyekto ay magkakaroon ng go signal. Akala ko kung ano. Maganda pala. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa 50 kilo mong karne. May karni ka pa. Yang Cheng, basta tulungan mo ako kahit ano ang kondisyon mo, ibibigay ko sa'yo. Sigurado ka, Ma'am Shen, na kaya mong tuparin lahat. Paano kung sabihin ko? Ikaw mismo, Ma'am Shen. Ako? Hindi pwede. Sige, Ma'am Shen, nagbibiro lang po ako. Wala akong gusto. Mamaya, kailangan ko alagaan ang nanay ko. Ang nanay mo, May sakit ang nanay ko. Naka-ospital siya sa City North Hospital. City North Hospital. Ate, hindi ba iyon pag-aari ng pamilya Shen? Pati ang City North Hospital ay pag-aari ni Ma'am Shen. kung ganoon. Dahil tinulungan mo ako ng napakalaking tulong, ibibigay ko na sa iyo ang City North Hospital. Ma'am Shen, magandang araw. Oh, Director Hu. Simula ngayon si Yang Cheng na ang bagong may-ari ng City North Hospital. Siya. Buksan ang pinto. Ang huling silid ay puno na talaga. Nauna kaming inapi ng pulubing si Yang Cheng, nasugatan ng tuhod sa kakaluhod. Ngayon pati ang nurse ay nang-aapi na sa atin. Mahal, ako si Fang, ang binata ng pamilya. Ang direktor ng ospital ay tiyuhin ko. Ang huling silid tiyak na sa atin iyan, diba? Lumayas. Ikaw pala itong matandang walang kwenta. Ikaw lang? Gusto mo pang makipag-agawan sa akin ng kama? Bitawan mo ako. Bitawan ka? Sige. Ayan, bitawan na. Matandang walang hiya. Kung sino ang dapat sisihin, ang anak mong walang utang na loob, at naglakas loob siyang mang-api sa akin, at kay Yun. Tara. Nag-aagawan ng kama, ha? Tingnan ko kung maglakas loob ka pang makipag-agawan. Hindi na aalis na ako. Pakiusap, huwag ninyong sisisihin si Cheng. Hindi siya sisisihin. Lumayas ka. Hahaha. Hindi ba sinabi mong huwag namin sisisihin ang anak mo?
Sige, tara, lahat kayo, lumapit dito. Dito. Ngayon, dapat mong sa harap ng lahat, yumuko at humingi ng tawad. Yumuko ka hanggang sa masiyahan ako. Sobrang inaapi ninyo ang tao. Ang kama na ito ay sa kanya talaga. Inaapi ko kayong mga mababang uri ano. Ako ang binata ng pamilya Fang. Ang tito ko ang punong manggagamot dito. Sigurado ka? Papatayin ko kayong lahat dito sa ospital. Umalis kayo. Yumuko ka. Hahaha. Ma, Tuloy po. Director Fang. Ngayon, ang ating ospital, ang bagong amo ay personal na darating. Bagong amo. Ang dating President Shen, halos hindi siya pumupunta sa ospital. Ang bagong amo ay umakyat sa posisyon at personal pa rin siyang pumunta. Oo nga. Ibig sabihin, pinapahalagahan tayo ng bagong amo. Kailangan mong magpakita ng magaling. Asikasuhin mo ng maayos ang bagong amo. Ang posisyon ng direktor ay magiging iyo sa hinaharap. Hindi ko kayo bibiguin. Matagal na akong naghintay. At sa wakas ay dumating ang pagkakataon na minsan sa 1,000 taon para sa promosyon. Ma, okay ka lang. Ang kama ay para sa iyo. Dumating na ang anak mo, walang makakakuha nito. Tara, Tigil. Sino ang nagpahintulot sa inyo na umalis? Ang tiyuhin ko ang direktor ng ospital na ito. Alam mo ba? Kayo ang mga nakikipag-agawan sa akin para sa kama. Ang ospital na ito ay akin. talaga? Oo naman, ang direktor ng ospital na ito. Cheng, hindi na ako magpapa-ospital. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong sarili para sa akin. Iwasan ang mga malalaking tao na ito. Ay, ma, huwag kang mag-alala. Kung hindi lang ako mananatili, kung hindi, palalayasin ko pa kayo. Hahaha. Palayasin ako? Ako? Sabi mo? Ako ay aalis? Hahaha, sinabi mo na ako. Ang tiyuhin ko ang direktor ng ospital na ito. Uulitin ko. Kayo mga dukha, ang palalayasin ay kayo lamang. Alam nyo ba? Ay hahaha. Talaga? Haha. Anong ginagawa niyo? Tiyuhin. Tiyuhin, dumating ka na sa wakas. Ang mga dukha na ito ang nakikipag-agawan sa akin ng kama. Talagang hindi ka nila nire-respeto bilang direktor dito, tiyuhin. Nabook ko na ang kama para sa nanay ko, lahat ay makakapagpatunay. Ikaw talaga ang nangagaw ng kama. Tama, kaya kung patunayan, tumahimik ka. Sino ang makakapagpatunay? Sino sa inyo ang makakapagpatunay? At sa harap ko pa kayo. Magpapatuloy pa ba kayo? Agawin ang kama ng pamangkin ko? Mukhang ang direktor na ito talagang gagamitin ang kapangyarihan para sa sarili. Paggamit ng kapangyarihan para sa sarili. Ako ang direktor ng ospital na ito. At kayo, mga walang kwentang tao lang kayo. Bakit hindi pa kayo umalis? Lumabas kayo ng ospital. Lalo na ikaw, munting sinta. Karapat-dapat ka bang nasa ospital? Sayangin ang aming mga resources bago dumating ang bagong pinuno ng ospital. Umalis na kayo agad kung magagalit siya. Hindi lang itong ospital, ang buong Longcheng. Walang ospital ang tatanggap sa inyong mga dukha. Tama, may bagong pinuno. Darating ang bagong pinuno sa ospital ngayon. Basta alagaan natin siya ng mabuti. Hindi lang direktor, maging presidente na rin ako ng ospital. Tito, ang galing! Talaga? Malamang sa buong buhay mo. Hindi ka magiging presidente ng ospital. Kahit ang kasalukuyang presidente ay pabor sa akin, maliban sa bagong pinuno, sino ang makakapigil sa akin na maging presidente? Ikaw, dukha ka. Isama mo na yang munting sinta at umalis na kayo. Papaalisin kayo! Ay, bilis! Umalis na kayo! Tigil. Talagang bulag kayo. Ito ang bagong pinuno. Nagbibiro po ba kayo sa akin? Siya ay isang dukha na nag-aagawan pa sa kama. Tumahimik ka. Buksan mo ang iyong mga mata ng aso. Tingnan mong mabuti. Ito ay matapos mapanatili ni Mr. Shen ang kanyang posisyon. Siya ang bagong may-ari ng ospital na personal niyang pinili. Amo, wala akong kinalaman dito. Pakiusap, huwag po ninyo akong sisihin. Amo, mali po ako. Ikaw ba?
Nanalo si Shen Ning sa power struggle. Pasensya na, Yang Cheng. Hindi ko po alam na kayo ang amo. Mr. Cheng. Pakiusap, wag po ninyo akong patulan, okay? Mali po ako. Ako, Yung. Pwede po tayong mag-usap ng makatuwiran? Nung una, nakikipag-usap ako sa inyo ng makatuwiran, noong mga panahong iyon, sabi mo may backer ka. Ngayon, ako naman ang magsasabi sa inyo tungkol sa backer. Gusto ninyong makipag-usap ng makatuwiran? Umalis kayo. Ayoko nang makita kayo. Sige po, umalis na po kami. Umalis na. Umalis na po, umalis. Sige po, aalis na. Mr. Yang, ang inyong ina ay inaabuso dahil kumain siya ng kontaminadong pagkain, kaya hindi siya gumagaling. Binabati kita, host, na-upgrade ang system sa sistemang walang hanggang paglilinis ng pagkain sa Apocalypse. Hindi lamang makakakuha ng pagkain ang host kahit saan at kailan. Tumawag ng mga sangkap. Ang mga sangkap na ito ay maaari ring maglinis ng kontaminasyon. Maglinis ng kontaminasyon? Paano naman ang nanay ko? Bobo, hindi mo pa nakuha kahit gumamit ka ng 10 kilong bigas. Shenjia, ikaw ay walang kwenta. Mr. Saito, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tutulungan ko ang pamilya Saito. Namonopolisa ang lahat ng ekonomiya ng Longcheng. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa piging ng Panginoon ng Longcheng, papuntahin kita para lasunin ang pagkain ng Panginoon. Ito ang antidote. Kapag nakain na ng Panginoon ang kontaminadong pagkain, lumabas ka at magpanggap na tagapagligtas at saka monopolisa ang ekonomiya ng Longcheng. Ha ha ha. Tatay, bakit mo binigay sa kanya ang antidote? Yan ay mas nakakalasong gamot. Hindi ang ekonomiya ng Longcheng ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang buong Longcheng. Ha ha ha. Balat ng puno, 50 kilo, mula sa pamilya Wang ng Longcheng. Ha ha ha. Binabati kita. Naway maging kasing lawak ng dagat ang iyong kaligayahan at kasing taas ng bundok ang iyong mahabang buhay. Ha ha ha. Ugat ng damo, 50 kilo, mula sa pamilya Li ng Longcheng. Panginoon Ye, naway maging maligaya at mahaba ang iyong buhay. Naway maging matatag at masagana. Bigas, 50 kilo, mula sa pamilya Sun ng Longcheng. May nag-ambag ng 50 kilong bigas. Ngayon, ang mga tao ng Jiangcheng ay magkakaroon ng masarap na pagkain. Oo nga. Si Mr. Sun ay bata pa, ngunit nakapag-ambag ng 50 kilo ng dekalidad na bigas. Isang pagpapala ito para sa Longcheng. Tatay, sa tingin ko, mas mabuti kung gawin nating pambansang negosyante si Mr. Sun. Ang sino mang makapag-ambag ng 50 kilong bigas lamang ang may karapatang pumasok. Si Shen Ning, bilang pinakamayaman sa Longcheng, ay hindi man lang makapag-ambag ng 50 kilong bigas. Umalis ka na, kasama ang walang kwenta mong kasama. Ano? Hindi man lang makapag-ambag ng 50 kilong regalo? Pareho kayong negosyante, pero hindi kayo makakapantay kahit sa isang hibla ng buhok ni Mr. Sun? Sandali. Sino ang nagsabing hindi kami makapag-ambag ng 50 kilong bigas? Ito ay 50 kilong baboy. Panginoon, tingnan ninyo. Baboy. Baboy nga, kayo ang tunay na negosyante. Tuloy kayo. Ay, Tatay? Ang huling nahawakan ng Panginoon ay ang mga baboy na ito. Siguradong sila ang gumamit ng kontaminadong baboy para umabot sa bilang. Sila ang dahilan kung bakit nagkasakit ang Panginoon. Bakit hindi nyo pa sila dinadakip? Wala namang problema ang karne na ito. Bakit ganito? Tay, gising ka, Tay?
Monsieur, huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang iligtas. Nakipagkasundo ako sa pamilyang Saito. Sama-sama naming ginawa ang gamot na panlinis ng polusyon. Totoo ba? Iligtas mo na ang tatay ko. Siyempre, totoo yan. Basta, papayagan mo ang pamilyang Saito na pumasok sa Longcheng. Makukuha mo ang gamot. Ang polusyon ay sanhi ng bansang Sakura. Ngayon, papapasukin mo sila sa Longcheng. Hindi ba't ibibigay mo ang Longcheng sa mga salarin? Monsieur, pakiusap, maniwala ka sa akin. Kaya ko siyang iligtas. Tumahimik ka. Gusto mo pa bang saktan pa ang alkalde? Hindi ba? Mr. Son, kaya kong patunayan. Walang problema. Tiyak na ibang bagay ang nanakit sa alkalde. Hinawakan ng tatay ko ang karne ninyo, kaya siya nahimatay. At nagdahilan pa kayo? Monsieur, paalala ko lang sa iyo. Makipagtulungan sa mga alipores ng bansang Sakura, parang nakikipag-usap sa tigre para sa balat nito. Magsisisi kayo. Sa oras na iyon, kung humingi kayo sa akin, hindi na ako tutulong. Itong gamot ko ay makakapagligtas sa alkalde. Hintayin mong magising ang alkalde at saka kanya haharapin para sa lahat ng ito. Nasa kay Monsieur na ang desisyon. Monsieur, gusto mo bang iligtas ko ang alkalde? O gusto mo bang itong salarin na nanakit sa alkalde ang magligtas? Tama na! Pinasasaktan ninyo ang aking ama. Ngayon, gusto nyo pa kumita para sa sarili ninyo. Talagang hindi mapapatawad. Paalala ko lang ulit. Ang bansang Sakura ay hindi tumitigil sa pagnanais na wasakin tayo. Ang bote na iyon ng gamot ay hindi maaaring maging lunas. Kapag ininom, baka lalo lang mapalala ang pinsala kay Alcaldeye. Itong si Monsieur, patay gutom. Sinasadya lang niyang mag-aksaya ng oras. Ayaw niyang iligtas natin ang alkalde. Tama na kayo. Dito, ako lang ang makakapagligtas kay Alcaldeye. Kapag nagsisi na itong binibini, hindi na ako tutulong. Biro ba? Kung kaya mong iligtas ang aking ama, agad akong luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Ngunit hindi mo kaya. Tatay. Tatay? Alkalde, itong dalawang tao. Ang ginamit na kontaminadong baboy ay nagpanggap na tunay. Kailangan mong parusahan sila ng mabuti. Nakakainis. Shenning, hindi mo ginampanan ang responsibilidad mo bilang board director. Ginamit mo ang kontaminadong karne para tuparin ang tungkulin. Ngayon, seryosong naapektuhan na ang seguridad ng buong Longcheng. Mga tao, dalhin ninyo sila agad at arestuhin. Ano ang gagawin natin? Kapag naaresto si Yang Cheng, wala na tayong pagkakataong magpaliwanag. Dalhin na! Tara! Tatay, anong nangyari sa iyo? Tatay, anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Gising ka. Hindi ba sinabi mong maililigtas mo ang tatay ko? Bakit mas lumala ang tatay ko? Miss Ye, huwag kang mag-alala. Hindi ko rin alam. Sabi ni Mr. Saito, ang gamot na ito ay makakapaglinis ng karumihan. Ang gamot na iyon ay talagang may problema. Yang Cheng, napakatalino mo talaga. Bakit ka nakatulala? Dahil si Monsieur gusto kaming ipasok, natural lang na pumasok kami sa bilangguan at maghintay ng resulta ng investigasyon. Tara na. Hindi! Sandali lang! Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ba sinabi mong maililigtas mo ang aking ama? Ngayon, hindi na kita ipapakulong. At hindi ka na iimbestigahan. Unahin mo munang iligtas ang aking ama. Gusto kong pumasok. Hindi ko sinaktan ang punong lungsod. Anong kinakatakot ko sa investigasyon? Kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon, kung ako ay walang sala, natural lang na palalayain ako. Ang mga pulis ni Yang Cheng ay hindi magpapalampas sa sinumang masamang tao. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang investigasyon? Sige, ipapaimbestiga ko na sa pulisya. Kapag may nakitang problema, gagawin kong magbayad ang salarin. Teka lang. Miss Ye, sa tingin ko, mas mabuti pang wag na nating abalahin ang pulisya. Ito ay tungkol sa buhay ng aking ama. Sinabi ko na, dadalhin ko ang salarin sa hustisya. Bakit mo ako laging pinipigilan? Ikaw ba? Miss Ye, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ang punong lungsod. Mr. Yang, pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Mr. Yang, pakiusap. Iligtas mo ang aking ama. Pakiusap. Ikaw mismo ang nagsabi kanina.
hindi ka naniniwala kay Yang Cheng at sinabi mo pa, kung talagang maililigtas ni Yang Cheng, ay luluhod at hihingi ng tawad. Ngayon gusto mo pa bang ipahuli kaming lahat? Umalis na kayo! Yang Cheng, ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa aking ama. Nakikiusap ako sa iyo. Siguradong iligtas mo ang aking ama. Ikaw? Ikaw, ganitong tao. Talaga namang kaya mong yumuko para sa iyong ama. Yang Cheng, noong panahon na nasa pwesto si City Lord Yi, ay masigasig at tapat. Hindi maitatanggi na isa siyang mabuting punong lungsod para sa bayan at mamamayan. Kung hindi, hindi rin siya mag-oorganisa ng donasyong ito ng mga kagamitan. Alam ko na. Tumayo ka na. Ililigtas ko. Talaga? Salamat. Salamat, Mr. Yang. Mr. Yang, anong ibig mong sabihin? Ang City Lord ay nahawakan ang kontaminadong karne. Hindi siya nahimatay dahil sa gutom. Ang inihaw na karne na ito ay hindi makapagligtas sa City Lord. Yang Cheng, kaya mo ba talagang iligtas? Yang Cheng, inilagay mo ba ang gamot sa loob ng karne? O gumamit ka ng ibang espesyal na paraan? Wala. Ginamit ko lang ang karne na ito para iligtas ang City Lord. Ang pagkain ito, paano ito makapagligtas ng tao? Yang Cheng, ikaw ay talagang hindi makapagligtas sa City Lord. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Miss Ye? Tatay? Yang Cheng, may iba pa bang gamot? Panginoong Ye, bakit parang hindi pa rin maganda? Wala nang ibang gamot. Mabuti na ito. Polusyon sa buong mundo, kahit ang mga eksperto ay walang lunas. Paano naman na ang isang piraso ng karne ay makapagpapagaling? Miss Ye, huwag kang makinig sa kanya. Kalokohan. Bilisan mong arestuhin siya. Kiener, Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? mabuti. Masarap ang pakiramdam. Paano nangyari ito? Imposible ito. Tiyak na ang kontaminadong karne ay ibinigay sa kanya. Ginoong Yang, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi naman po, Panginoong Ye. Paano naging sobra? Mula ngayon, Ginoong Yang ay ang aking tagapagligtas. Kiener, pasalamatan mo si Ginoong Yang. Ginoong Yang, salamat po. Ginoong Sun, ikaw ay nakipagsabwatan sa mga taga-Sakura. Ano ang iyong pagkakasala? Mali ako. Ako, patawarin mo ako. Ikaw ang magmakaawa para sa akin. Shenning, dahil sa dati nating pagsasama, tulungan mo ako mamagitan para sa akin. Yang Cheng, Ang ibig sabihin ni Presidente Shen ay pakawalan din siya. syempre hindi. Kung pakakawalan natin siya ngayon, parang pagpapakawala sa isang kaaway. Yang Cheng, huwag kang maging mahina ang loob. Wag. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin ninyo ako. Dalhin na. Narito ang lahat ng supply ng lungsod. Uuwi na rin kami. Siya, ingat. Kiener, alamin mo kung sino ang mga kamag-anak ni Yang Cheng na nagtatrabaho sa gobyerno. Malaki ang naiambag niya. Magbigay ng mas maraming supply sa kanyang mga kamag-anak. Tatay, meron nga pong kamag-anak si Yang Cheng, pinsan niya, pero hindi pa regular. Kontratista pa lang siya. Di gawin siyang regular.
Ang lahat ng ito ay para sa Yang Cheng. Oh, Nanay, sandali lang, darating na ang mga tito at tiyuhin. Ako na muna ang mag-aayos ng mga karne na ito, para maalagaan sila. Si. Tita, magandang araw. Oh, magandang araw din. Presidente Sien. Ikaw ang pinakamayaman sa Dragon City, bakit ka pupunta sa liblib naming probinsya? Wala naman akong gagawin. Hindi naman ako espesyal na pumunta para sa iyo. Nanay, ako na muna ang magluto. Si. Tita, tutulungan ko siya. Sige. Ate, maligayang bagong taon. Ay, Maligayang bagong taon din. Tita, pumunta kami para bumati sa inyo ng bagong taon. Maligayang bagong taon. Tita, maligayang bagong taon. Ito, ang mga regalo ko para sa inyo ngayong bagong taon. tama ba ang nakikita ko? Wala na kaming makain. Nagdala po kayo ng karne. Ay, 3 malalaking hiwa. Totoong karne ito. You, pwede ba kaming makikain? Kung gusto ninyong kumain, pumunta kayo sa bahay namin. Si Yu, ang anak ko, ay umasenso na. Ling Kui, ngayong bagong taon, ano ang ihahanda mo para sa amin? Sa bagong taon, kumain tayo ng masarap. Siyempre, karne ang ihahanda natin para sa lahat. Iniinit na ang karne. Siguradong mabubusog kayo. Ay, dalaga. Salamat sa iyo. Ngayong bagong taon, tumulong ka pa kay Yang Cheng. Pilyo, tratuhin mo siya ng mabuti. Narinig mo? Yang Cheng, napangasawa mo ang napakagandang asawa. At nagdala ka pa ng karne para sa amin. Ang galing mo talaga. Huwag kayong magpalinlang kay Yang Cheng. Lalo na ikaw, dalaga. Niloko siya ni Liu Ruyan. Pinaglaruan siya. Ngayon ay nakasagutan niya ang pamilya Sun. Siya mismo ay malapit ng mamatay. Wala siyang karne para sa inyo. Hindi tulad ko. May totoong karne. Ako naman, na regular na ako. Naging opisyal na akong miyembro ng pamahalaan. Tama. Ang anak ko, ngayon ay isa na sa mga opisyal ng gobyerno. Ano yun? Taong nasa itaas. Kayo, kahit anong pilit, hindi makapasok sa gobyerno. Ang anak ko, nakapasok. Ang karne na ganito, marami pa kami, ilang piraso, at darating pa. Sa pamamahagi, kanino man, walang binigay na ganito karaming karne. Sa anak ko lang, ganito karami, at nakapasok sa gobyerno. Kitang-kita na ang Panginoon ng lungsod sa anak ko. Pinapahalagahan siya. Pagpasok ko sa core management, hindi na problema. Yang Cheng, sa lahat, talo ka sa akin. Karapat-dapat lang, tapakan kita. Kumpara kay Yang Cheng, mas may kwenta si Yang Yu. Kuya Yang Cheng, huwag kang magsinungaling. Kung hindi, mas lalo kang matatalo kay Yang Yu. Kailangan mo ba? Ako na ang bahala. Presidente Shen, bumisita sa bahay namin. Hindi pwedeng bisita ang kumilos. Presidente Shen, hintayin mo lang, kumain at manood ka. Binibini, payo ko sa'yo, binibini. Makipaghiwalay ka na. Ang anak ko, mas malakas pa kay Yang Cheng. Pero, sasabihin ko sa'yo, kung naakit ka sa anak ko, ikaw ang nag-angat. Yang Yu, paano mo nalaman na ang Panginoon ng lungsod ay dahil sa'yo binigyan ka ng ganito karaming supplies? Ako at ang Panginoon ng lungsod magkasamang nagbuwis ng buhay. Bakit hindi ko alam na napansin ka ng Panginoon ng lungsod? Anong sinabi mo? Ikaw at ang Panginoon ng lungsod magkasamang nagbuwis ng buhay? Hanggang ngayon, ikaw na walang kwenta. Ginagamit mo pa ang Panginoon ng lungsod sa pagsisinungaling? Ngayon, para sa Panginoon ng lungsod, tuturuan kita ng leksyon. Hindi ako nagsisinungaling. Ang ebidensya ko, nasa labas. Ang kotse na ito ay Audi. Ang presyo ng kotse hindi mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang halaga nito. Nakita mo ba? Wano? Regalo ng gobyerno. May presyo, pero walang mabibili.
Ang kotse ay galing sa punong lungsod bilang pasasalamat kaya ibinigay. Tumahimik ka, Yang Cheng. Huwag kang magyabang. Sa tingin ko, ang kotse na ito ay talagang regalo ng punong lungsod sa akin. Para sa iyo, Oh, ang karne sa kahon ay ebidensya. Mahalaga ako sa punong lungsod, kahit ang karne ay dagdag na piraso para sa akin. Paano pa kaya ang isang kotse? Yang Cheng, alam ko na naiinggit ka sa anak ko, pero hindi mo dapat agawin ang biyaya ng punong lungsod na para sa anak ko. Tama ba? ako. Inaagaw ang biyaya ng anak mo? Okay lang. Siyempre, kung hindi, sa buong buhay mo wala kang karapatan na magmaneho ng ganitong kotse. Siyempre gusto mong agawin ang hindi pag-aari mo. Yang Cheng, hindi ka lang walang kwenta, pati na rin walang hiya. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok ng anak ko. Kasinungalingan, ang anak ko ay masunurin at marunong. Hindi kailangan ng pera para maging may kakayahan. Ha ha ha. Mga dukha na ginagawang dahilan para aliwin ang sarili. Yang Cheng, kung gusto mo talaga magmaneho ng kotseng ito, pwede naman. Luhod ka at magmakaawa. Baka sakaling mahabag ako at ipahiram sa iyo. Ha? Nakita mo ba? Ang punong lungsod ang tumanggi. Nakita mo ba? Voicemail. Tiyak na gustong tawagan ako ng punong lungsod para bigyan ako ng gantimpala. Uy, punong lungsod. Potsa, Alkalde, dumating na ang kotse. Mabuti naman. Narinig mo ba? Talagang ang kotse ay ibinigay sa akin ng alkalde. Ay, anong tinatawanan nyo? ay, wala lang. Para lang sa'yo sa susunod na mga mangyayari ay naaawa lang ako. Yang Cheng, ikaw, walang kwenta. Ang katotohanan ay nasa harap mo na. Sabi ng alkalde, ang kotse na ito ay ibinigay sa akin. Ikaw naman, karapat-dapat ka lang maging driver ko. Ah, hindi. Ikaw, kahit driver hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat ka lang maging isa kong pantapak. Yang Cheng, ngayon agad sa harap ng mga kamag-anak sa anak ko humingi ka ng tawad. Baka ang anak ko ay patawarin ka. Mabibigyan ka pa ng pagkakataong maging pantabak. Yang Cheng, bakit hindi ka pa dumapa at punasan ng sapatos ko? Tumahimik ka. Al Keller, Ang kotse ay ibinigay ko kay Yang Cheng. Dahil ikaw ay pinsan ni Yang Cheng, kaya kita pinagbigyan. Binigyan kita ng pagkakataon na maging driver ni Yang Cheng. Paano mo nagawa na insultuhin si Ji Yang Cheng? Hindi. anong sinasabi mo, alkalde? Ako at si Yang Cheng ay magkasamang lumaki. Siya ay isang walang kwentang tao na iniwan ng asawa. Tumahimik ka. Kung ngayon ay hindi mo makuha ang kapatawaran ni Ji Yang Cheng, ang pamahalaan at maging ang buong Longcheng ay hindi magkakaroon ng lugar para sa iyo. Punong lungsod. Malapit na ang oras. Dapat handa na ang karne. Wow, ang daming karne. Mula noong ang bansang Sakura naglabas ng maruming tubig, wala na akong nakita na ganito kadami karne na pwedeng kainin. Yang Cheng, pwede ba akong kumain? Oo naman, dahil ito ay para sa lahat. Kain lang kayo. May isang tao, sumasakay sa biyaya ni Yang Cheng, at nagmamayabang pa. Akala niya kaya niyang apakan si Yang Cheng. Kumpara sa taong iyon, si Yang Cheng ang taong may kinabukasan. Si Yang Yu, walang kahit kay Yang Cheng, kahit isang buhok. Ikaw. Bakit itong tao ayaw pa tumigil? Ako, may mata ako ngunit hindi ko nakilala si Taishan. Mali ako. Ang dati ko ay biro lang. Sa buong buhay ko ay para sa iyo maging driver mo habang buhay. Ikaw ay isang dakilang tao, huwag mong pansinin ang aking pagkakamali. Huwag kang magalit sa akin, okay? Ngayon, nagloloko lang ako. Xiao Cheng Yung, wala akong disiplina sa anak ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Mali ang anak ko. Mali kaming lahat. Wa. Oo. Tingnan mo, kay punong lungsod mamagitan. Sa tingin ko, hindi nila alam na mali sila, alam nila na kung hindi sila humingi ng tawad tatapusin na sila. Yang Cheng, huwag kang patawarin sila. Shen Ning, ako walang disiplina sa anak. Alam naming mali kami. Mali talaga. Pakiusapan mo si Yang Cheng. Ako ay para sa iyo maging driver. Sa susunod ako ay habang buhay na driver mo, okay?
Alam naming mali kami. Mali. Kasalanan namin ang pagmamayabang. Kasalanan namin. Wala kaming karanasan. Patawarin mo ako. Sige. Cheng, kung hindi, huwag na lang. Dahil ang aking ina ay tumulong na sa inyo na magmakaawa. Patawarin kayo, hindi naman masama. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Yang Cheng, hindi, Boss Yang. Simula ngayon, magiging tauhan mo ako. Ano man ang ipagawa mo, iyon ang gagawin ko. Ano? Saito Ichiro, inilabas si Sun. Son, ngayong nailabas kita, ay gumugol ako ng maraming lakas. Bakayaru, sa ating bansang Sakura, ang mga talunan dapat magsepuko at humingi ng tawad. Ginoong Saito, patawarin mo ako. Ipagawa mo sa akin ang anumang gusto mo. Huwag mo akong patayin. Hoy, anong ginagawa mo? Tingnan mo. Pinatakot mo siya na halos mamatay sa takot. Gusto kitang patayin, pero dahil sa iyong katapatan, patawarin kita. Ngunit ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang malinaw na landas. Pumunta ka sa Longcheng, bodega ng pagkain, at kontaminahin mo. Hindi pwede, Ginoong Saito. Gagawin ko ito. Mamamatay ako. Kaya ikaw, gusto mong ngayon mamatay? Kung hindi, ang ating bansang Sakura ay lihim na binabantayan. Paano namin hahayaan kang pumunta? Ikaw na walang kwenta. Si, pupunta ako. Kamakailan, maraming mamamayan ay nakakonsumo ng kontaminadong supply na nagdulot ng emergency na pagpapagamot. Ayon sa investigasyon, may isang tao ang nagkontamina ng bodega ng mga supply. Ang mga kriminal ay hinuhuli at ang pamahalaan ay nag-aaral ng antidote. Hinihiling sa lahat ng mamamayan, huwag magpanik. Mga Ginoo at Ginang, ang paglala ng kontaminasyong ito ay mas malala kaysa dati. Ang pinakapangangailangan ngayon ay makagawa ng antidote. Kaya tinawag ko ang lahat ng mga chairman. Sana'y magagawa ninyo magbahagi ng mga ideya. Tingnan kung kaya magbigay ng solusyon o plano. Kahit gaano kalala ang kontaminasyon, hindi mahalaga. Ang aking mga sangkap ay kayang lutasin ito. Minamahal kong mga kasamahan, huwag mag-alala. Meron ako dito ng antidote. Ikaw, Sunshi, kakalaya mo lang at heto ka na gumugulo sa pulong. Gusto mo bang maaresto ulit? Inaapi mo ako? Dati, ako ay nagkamali, kaya ngayon, gusto ko. Magbayad ng pagkakamali ko. Mayroon ka nga bang antidote? Ilabas mo na agad para malutas ang kasalukuyang emergency. Miss Ye, pagamat ganoon ang sinabi. Ngunit ako sa paggawa ng antidote ay naubos ko na lahat ng aking pondo. Hindi mo pwedeng hayaan akong malugi nang walang balik. Parang sa sinasabi mo, may kondisyon ka. Kondisyon? Hindi naman kondisyon. Gusto ko lang na ang lahat ng naririto, mga chairman, ay magpalit ng shares sa akin. Ang bahagi ay itakda sa 10%. Anong biro ito? 10% bahagi ng kumpanya. Gusto mo bang lunukin ang grupo namin? Ang ginagawa mo ay parang monopolyo lang. Ang buong ekonomiya ng Longcheng. Mr. Shen, ito ang pagkakamali mo. Hindi ko naman sinabi na dapat kayong makipagpalit sa akin. Pwede ninyong hindi ipagpalit. Basta, kaya ninyong gumawa ng antidote. Sunshi, alam mong walang sino man ang makakagawa ng antidote. Ang pagpili na ito, sa totoo lang, ay parang pinilit mo lang kami. Sa huli, hindi naman ako ang kumain ng kontaminadong pagkain. Mas mabuting si Miss Ye na lang ang mag-isip ng paraan para makuha ang antidote. Tumahimik muna tayong lahat. Itong karne, libre ko na sa inyo.
Kaya mo talagang solusyonan ang problema sa kontaminadong pagkain? Tungkol naman sa bahagi ng kumpanya, pwede pa nating pag-usapan. Miss Ye, anong nangyari sa iyo? Binigyan mo kami ng kontaminadong tubig. Imposible iyan. Pumunta ako rito para makipagnegosyo. Bakit ko kayo sasaktan? At saka, uminom din ako. Siyempre, hindi ikaw ang nagkontamina ng tubig dahil ang nagkontamina nito ay ako. Tagahapon. Ginoong Ichiro, ikaw. Nilagyan mo ng laso ng tubig nila? Pwede mo akong sabihan ng maaga? Kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga. Madali lang bang linlangin ang mga taong ito? Ano ba talaga ang gusto ng inyong bansang Hapon? Binigyan pa ninyo ng lason ang mga lahat ng mga amo ng Longcheng. Sa palagay ko hindi lang ang monopolyo ang pag-agaw ng pondo ng Longcheng ay ganun lang kadali. Siyempre naman. Ako ay hindi sapat para ako lang ang magsikap. Isang maliit na Longcheng lang. Ang gusto ko ay ang buong Longcheng. Ginoong Ichiro, nalason na sila. Pwede mo na bang ibigay sa akin ng antidote? Gago. Ang antidote ay ganoon ba kadali makuha? Hindi ko ibibigay sa isang walang kwentang langgam. Tungkol naman sa gusto ninyong antidote, napakadali. Gusto ko na kayong lahat ay makipagtulungan sa akin. Huwag mo nang asahan. Huwag na kayong lumaban. Tanging ako ang makakapagligtas sa iyo. Tungkol naman sa anak na babae ng Longcheng na nasa tabi mo, mas madali pa yan. Ang gusto ko ay ang buong Longcheng. Kuya Ichiro, ipinapangako ko sa iyo. Kaya ko na ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya ko. Ang marunong sumunod sa panahon ay siyang matalino. Mga kaibigan, bakit hindi kayo tumulad sa kanya at sumuko sa akin? Wala kang aasahan. Tumahimik ka. Huwag mo akong idamay Kuya Ichiro. Hindi Mr. Saito. Mula ngayon, ako ay aso ng pamilyang Saito Ao. Mabuting aso. Mga kaibigan, sino ang unang tataw ulit at ibibigay ko ang antidote? Sa kanya. Ichiro Saito, ikaw. Kayo mga munting sakura, ang lakas ng pangarap ninyo. Matigas pa rin ang ulo mo ngayon. Ano bang pinapangarap mo? Yang inyong hindi pa alam ang epekto ay naubos na ang lakas sa ginawang gamot at gusto ninyong ipagpalit sa buong Dragon City. Hindi ba iyon pangarap? Mayroon akong libre at 100% na lunas na gamot. Anong sinabi mo? Merong ka antidote. Hindi mo ba tinutuko yung gamot na ginamit mo nung iniligtas mo ang Panginoon ng lungsod? Ang polusyon ngayon ay mas nakakalason kaysa dati. Hindi iyon gagana, maliban kung mapaunlad mo ang iyong antidote. Sa maikling panahon, mapaunlad mo ang iyong antidote. Ang antidote ko ay ginawa sa loob ng ilang dekada ng libu-libong tao. Ikaw lang. Imposibleng sa ganyang kaikling panahon ay magawa mo iyon. Talaga ba? Yang Cheng, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero ang polusyon sa pagkakataong ito ay hindi kasing lala noong nakaraan. Hindi na natin pag-usapan ang halaga ng mga solusyon mo. Halaga? Oo nga, ang pamilya Saito ay ginamit na ang buong kapangyarihan ng kanilang angkan. Ang paraan ba ninyo ay mas mura kaysa sa kanila? Kung gayon, ang epekto ng iyong panlunas ay maliit lang at halos wala. Yang Cheng, nagpapasalamat ako dati na iniligtas mo ang aking ama. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Wala tayong kahit na pagkakataong lumaban. Sa iyong sariling lakas lang, hindi ka talaga katapat ng pamilya Saito. Tanggap na natin ang ating kapalaran ngayon. Hindi ko inaasahan na ang lahi ninyong Daxia ay hindi naman ganap na tanga. Kung ganoon, bakit hindi ninyo lagdaan ang kontrata? Para maging aso ng pamilya Saito? Gusto mong ibigay ko ang Longcheng sa inyo. Nangangarap ka. Bobo.
Pinunit mo ang kontrata. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi na talaga ako mabubuhay. Ang aking kumpanya, wala na ako, pati na ang aking kapatid na babae, at ang libu-libong empleyado. Ako'y patay na. Wala nang aalalahanin ang aking tatay. Magkakaroon ng libo-libo na mga daksya na magbabantay sa Longcheng. Mamamatay man kami, hindi kami si Suko. Tama. Mangarap kayong mga sakura. Baliw. Baliw na kayong lahat. Sige, binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero hindi ninyo ito ginamit. Kayo, mga taga-Daxia, lahat kayo ay dapat sumailalim sa 3. Yang Cheng, masakit ba ang 3? Oo, masakit. Grabe ba ang itsura ng 3? Wag. Okay na. Wala naman nangyari, di ba? Tingnan mo kung gaano kalayo. Mali yata. Ito, dapat kumalat na ang lasona. Kayo, bakit wala kayong epekto? Bakit? Bakit hindi kayo naapektuhan? Kaya sinabi ko na, binigyan ko na sila ng antidote ng maaga. Antidote. Ito na. Hindi. Ang pamilya, sa ito namin. Ang planong pinaghirapan namin. Paano naman mangyayari na masisira lang ng ilang pirasong karne? Hindi. Peke lang lahat. Alam ko na. Kayo tiyak na nagpapakunwari lang kayong kalmado. Sobrang sakit na. Nagpapanggap lang kayo. Diba? Wala naman. Wala akong sakit. Oo, tama. Kung masakit, ako, matagal ko nang ipinakita. Takot na takot ako sa sakit. Sino ang nagpalit ng tubig ko? Sabi ko, may antidote ako. Kaya okay lang. Kung hindi ka naniniwala, uminom ka ng isang lago. Sino ang hindi? Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo uminom, sa polusyon, kayo rin ay maaapektuhan. Bakit? May polusyon ang tubig. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Hindi ka naniwala, di ba? Mga taga-Daxia, iligtas mo ako. Yung antidote ibigay sa akin. Hindi. Hindi ba kayo may antidote? Kailangan nyo pa bang manghiram sa akin? Peke. Kami, talagang wala kaming antidote. Kami gusto lang naming lokohin kayo. Ano? Lokohin kayo para pumirma ng kontrata. Akala ko walang lason ang tubig. Kaya ako ang mali. Mga taga-Daxia, iligtas mo ako. Iligtas ka. Panaginip mo yan. Miss Ye, ikaw na ang bahala sa susunod. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa kamatayan. Ganoon pala. Isang bangungot. Ichiro, dapat nang resolbahin yung mga taga-Daxia. Bumalik na ba? Ichiro, bakit kayo? Nasaan si Ichiro? Paano ninyo napagtanto na uminom kayo ng kontaminadong tubig kahit ang alkalde ay pumunta rito para magmakaawa sa akin? Ichiro, talagang hindi nabigo ang inaasahan. Kung gayon, pakiusap sa alkalde na ibigay na ang posisyon bilang alkalde. Sabi ko sa inyong mga taga-Sakura, mahilig ba kayo mangarap? Si Ichiro Saito ay nahuli na. At umamin na siya. Sa inyong mga kasalanan, anong sabi mo? Pumunta kami rito para hulihin kayo. Bitawan mo ako. Imposible. Talagang imposible. Ang plano ni Ichiro ay napakaingat. Kayo, dapat ay uminom kayo ng kontaminadong tubig. Uminom nga kami. At hinuhuli ninyo ako? Ako lang ang may antidote. Hawa, kung hulihin ninyo ako, lahat kayo mamamatay.
Bitawan mo ako. Sabi ko na ako lang ang may antidote. Bingi ba kayo? Bitawan mo ako. Huwag kalimutan, hindi lang kayo ang kumain ng may lason na pagkain, ang buong Dragon City ay kumain ng may lason na pagkain. Kung hulihin ninyo ako, ang buong Dragon City ay mawawasak. Kaya ano ang gusto mong mangyari? Bago pa ako magalit lumuhod kayo at magmakaawa sa akin, baka ibigay ko pa sa inyo ang antidote. May sakit ba ang utak mo? Lakas ng loob mong saktan ako. Hindi na kita bibigyan ng anumang antidote. Longcheng, wala na. Lahat kayo mamamatay. Baliw ka. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, maaaring iligtas ko pa ang Longcheng. Gusto mo bang ang buong Longcheng ay sumama sa iyo sa kamatayan? Ginong Yang, tumigil ka na. Pakawalan mo ako agad, kung hindi. Tungkol sa polusyong ito, ang pamahalaan ay nakagawa na ng antidote. Ang mga mamamayan ng lungsod ay gumaling matapos inumin ang gamot. Hindi? Imposible. Talagang imposible. Paano ninyo nagawa ang antidote? Ang broadcast na ito ay tiyak na peke. Siguradong gusto ninyo akong dayain. Kahit ang pamilya, Saito, ay wala. Huwag ka nang magkunwari, sinabi na ni Ichiro Saito, wala kayong antidote tungkol sa'yo. Ang susunod mong buhay ay sa bilangguan. Dalhin siya. Pakawalan mo ako. Hindi ko kayo patatawarin. Yang Cheng, malaki ang kontribusyon mo sa pagkakataong ito. Mga chairman ng Longcheng, pag-usapan natin. Gusto nilang ibigay ang kanilang share sa iyo ng bahagi bilang pasasalamat. Talaga? Sa hinaharap, basta ang proyektong gusto mo, tiyak na may green light, walang hadlang. Sa tulong ng isang lalaking nagngangalang Yang Cheng, na isang ginoo, ang antidote ay patuloy na dumadaloy at ipinapadala sa buong bansa. Ang taggutom ay unti-unting naresolba. Ang matagal ng tahimik na ekonomiya, sa wakas ay nakabawi na. President Shen, huwag mo akong paglaruan. Ang galing mo manghula. Binabati kita, President Shen, sunod-sunod na green light ang proyekto, at dahil sa antidote, naging pinakamayaman ka. Yang Cheng, kasal na tayo. Ang akin, iyo na rin. At saka, wag mo akong tawaging President Shen. Bagong kasal tayo, parang ang layo ng dating. Sinabi ko na, wag mo akong tawaging President Shen. Masarap ba? Masarap talaga. May mas masarap pa ako. Ma'am Shen, nandito na ako. Kailan ka darating? Matapos ko lang ang trabaho ko. Ma'am Shen, para sa nanay ko bumili ng regalo, kaya ko na to mag-isa. Hindi mo na kailangan. Bakit hindi kailangan? Saan mo ako hinihintay? Darating na ako. Kumusta? Tingnan ko ito. Anong tinitingnan mo? Yang Cheng, karapat-dapat ka ba? Tumingin ng gintong alahas? Dati sa klase ikaw. Dati, hindi mo kayang bumili ng pagkain. Ikaw pala. Yan Juan. Sige, magaling ka. Dati sa klase, nagsusuot ng ginto at pilak. Ngayon, isa ka pa ring sales lady lang. Pinagtatawanan mo ako, kahit na sales lady ako. Pero ako ay empleyado ng Shen Group sales lady. Lalo pa, ako ay nakarelasyon ng mayaman. Shen Group. Mayaman? Oo, iyon ay ang binata ng pamilya Fang Xing Yun. Ah, si Fang Xing yun. Sigurado ka? Mayaman pa ba siya? Hindi siya. Na-liquidate siya ng Shen Group at nabangkarote. Sigurado ka? Sigurado ka bang mayaman ang iyong nakarelasyon? Kahit na nalugi siya, sapat pa rin para ilagay ka sa ibaba. Lalo pa. Ang singsing na ito sa kamay ko ay gintong singsing na mula sa kanya ibinigay niya sa akin. Malamang sa buong buhay mo hindi mo ito kayang bilhin. Huwag ka na ring tumingin ng gintong alahas dito. Walang babaeng magkakagusto sa iyo. Doon na lang mas bagay sa iyo. Isang maliit na sales lady naglakas loob na magsalita ng ganyan.
Sino ka? At nangahas kang magsalita ng ganyan sa akin? Empleyado ng Shen? Huwag kang makipag-away sa ganyang tao magalit, alagaan mo ang iyong katawan. Anong ganyang tao? Ikaw na ganyang pulubi? Umalis ka na. Pinapaalis mo ang bisita. Ito ba ang ugali ng empleyado ng Shen sa paglilingkod sa bisita? Kayo ba ay Anong klaseng bisita? Tanging si Fang Xiao na may ganyang katayuan. ang itinuturing na bisita? Isang tawag ni Fang Xiao ay makakapagbabagsak sa inyo. Pang Sao. Pang Xing yun. Noong huling parusahan ang pamilya Fang, mukhang hindi ko inaasahan na kaya pa niyang magpakatanga. Panahon na para pabagsakin ang pamilya Fang. Ikaw, Ang magpaparusa sa pamilya Fang? Lipulin ang lahat? talaga nga. Tanging ang ganitong babaeng walang utak ang makakapagkagusto sa iyo na nasa ilalim ng lipunan. Sinaktan mo ako? Pinalo kita. Kailangan pa bang pumili ng oras? Hindi lang kita pinalo, sibakin din kita. Simula ngayon, sibakin ka na. Hindi ka natatanggapin ng Shen. Nangahas kang magsalita ng ganyan? Akala mo ikaw ay si Shenzong? Anong nangyari? Tagapamahala? Tingnan ninyo sila. Sila ay 2 pulubi. Pinaalis ko sila pa ang nanakit sa akin. Ang empleyado ng Shen ay nang aalipusta sa bisita. Bakit hindi mo siya sibakin? Kayo dalawa, lumayas na kayo dito. Ako? Oo, ikaw nga. Alam mo ba na ito ay Shens? Ang Shens ay ang pinakamalaking grupo sa buong mundo. Ang pumupunta rito ay mga taong nasa itaas na antas. Kayo 2 dukha, karapat-dapat ba kayong pumasok? Sa aking palagay, ang aming mga empleyado ay tama ang ginawa. Tama ang ginawa. Akala ko pa naman bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi ko inasahan na kayo ay talagang magkakasabwat. Mula ngayon, sibakin na kayo. Sibak? Paano mo ako sisibakin? Naghahanap ka ng gulo. Oy, ano nangyari? Ginoong Fang. Ginoong Fang, matagal na kayong hindi dumadaan sa akin. Itong 2 dukha, hindi lang ako inapi, kundi siniraan din kayo. Bangkarote na ang pamilya Fang. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang pamilya Fang ay pansamantalang nakaranas ng ilang krisis, ngunit naresolba na ni Ginoong Fang. Ginoong Fang, huwag ninyong pabayaan ito 2 dukha na ito. Ang pamilya Fang namin dati, talagang naranasan ang ilang pagsubok. Ngunit sa aking pamumuno, bumangon na at muling nagningning. Haha. Kahit na dati kaming napahiya, pero ang Shens ay parang itinuring ang pamilya Fang parang langgam, hindi ito pinansin. Kaya nabigyan ako ng pagkakataong makahinga. Kaya patuloy akong nagiging ganitong binata. Ngunit ang pamilya Fang ko ay hindi isang langgam na pwedeng apihin ng kahit sino. Ang mangahas na hamakin ng pamilya Fang. Tingnan natin kung sino ang sawa na sa buhay. Ginoong Fang, ang lakas ng dating Tingnan ko, sino ang sawa na sa buhay? Yang Cheng Shen Ning. Fang Xiao, Hindi pa ba ninyo ibibigay sa amin? Fang Xiao, lumuhod at humingi ng tawad. kayo ang naghahanap ng kamatayan. Ngayon, kung hindi ibibigay sa aming Fang Xiao hanggang masiyahan siya, gusto ninyong umalis, hindi na kayo makakaalis. Tumigil ka! Nakita mo ba? Si Fang Xiao ay galit na. Haha, tapos na kayo. Mula ngayon sa buong Longcheng, hindi na magkakaroon kayo lugar na matitirhan. Patahimikin kita. Bakit mo ako sinaktan? Tama, Fang Xiao. Bakit mo sinaktan ang tagapamahala? Ang dapat mong saktan ay yung 2 mahihirap. Patahimikin ka rin. Hindi mo ba narinig? Yang Zong. Shenzong. Kakadating ko lang din. Wala akong alam. Pero ako ay ganap na hindi kilala ang 2 iyon. Ako lang ay, kung itong 2 ang tinutukoy, maaari kong katawanin lahat. Nang may paggalang, sasalubungin ng 2. Pang Xing yun hindi inaasahan na kaya mo pang bumangon. Kung hindi ngayon baka ang asawa ko talagang nakalimutan ka na. Yang Zong, Shenzong. Ako, maniwala kayo sa akin. Talagang ako ay nagbago na. Lahat sila. Lumuhod. Lahat ng 2 iyon, walang mata. Nakasakit 2 pinakamayaman sa mundo. Shen,
Shenzong. Pinakamayaman sa mundo. Ako yan. Hindi ko kayo nakilala. Hindi ko alam na kayo pala si Presidente Shen mismo. Pasensya na. Lahat ito ay aking pagkakamali. Kasalanan ito ng empleyadong ito. Huwag po kayong mag-alala. Tatanggalin ko siya. Bibigyan ko kayo ng katarungan. Tama? Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ito. Umalis ka na, umalis. Kung hindi dahil sa iyo, paano sila maglalakas loob na apihin ang customer? Presidente Shen, ako si Yang Cheng. Pwede mo akong tulungan na makiusap kay Presidente Shen. Alam ko na mali ako, okay? Alam mong mali ka, harapin mo ang kahihinatnan. Sa halip na dito magmakaawa. Tanggalin silang dalawa sa trabaho. Simula ngayon, lahat ng negosyo ng Shen ay hindi na sila tatanggapin. At ikaw din. Nakalimutan ko na ikaw pala ang nakatakas na isda. Simula ngayon, puputulin ang lahat ng pondo ng pamilya Fang. Kung si Fang Xingyun ay muling magparehistro ng kumpanya, babawalan agad. Dumating na ang manto. Ma? Ay, Ito ang regalo namin ni Yang Cheng para sa iyo. Ayos? umalik kayo. Okay na. Bakit pa kayo nagregalo? Halika, halika. Umupo ka. Umupo ka rin. Ma? Umupo ng maayos. Tama nga pala. May pagkain pa sa kusina. Kukunin ko para sa inyo. Tita, tutulong ako. Sige.